No? Na? Yun, tumakbo. Isang pagpalang araw po sa bawat isa. Ngayon, samahan niyo po kami sa aming panuloserye dito sa aming lugar sa kampo. Ito po yung lugar kung saan kami manghuhuli mamaya ng mga wild hipon gamit po ang tradisyonal na pang-uri ng panghuhuli ng hipon, yung tinatawag po naming panulo. Kaya tara! Ito ang ating buhay na mano ngayon. Isang crabs or alimango kung sa amin pa kasag. So ito ginagamitan po ng bata ng isang sibut na ginagamit namin sa panghuli ng hipon. Kaya ayun, huli na. So ilagay na natin yan. Sa paghuhuli po ng crabs, mag-iingat lang po tayo kasi baka masipitan po tayo. So yun, si paring Alan, isa nating kasama. Parang may sinasabi siya. Uy, yun, may hinagi siyang isda. Yung isda na to, tinatawag po sa amin na tiki-tiki. Di ko alam sa inyo kung anong tawag ito. Ganito po siya, pero yan, pwede na yan. Isama na natin yan sa mahiwagang lalagyan. So, ayan. Yung mga hipon po, pag once na nailawan sila, nagre-reflect po yung kanilang mata. So, kaya nakikita po namin yung mga hipon. Ayun, si paring Justin, may nahuling hipon na. Napakalaki po ng lalagyan isang balde puno kaya namin yun mamaya. Yun, hanap-hanap lang tayo dito gamit po ng ating flashlight. So ayan, yan. Ito may crabs pa sa pila. At ito yung hipon na to, medyo isang variety na merong kulay red. So subukan ko lang kamayin. Uy, ayun. And then yung mga hipon po pala, pag once na may danger sa kanila or sa paligid nila sa kanila, lumulublob po sila. Yun po yung parang self-defense nila para sa mga predators na gustong kainin sila. Katulad din ng mga crabs, yan din po. So mag-ingat lang po kayo kasi medyo masakit din talaga pag once na nasipit kayo nyan. Eto, kamayin lang natin. Oops, medyo aroy, yun, naipit po ako dyan. So pag once na kayo mas maigi po na gumamit kayo ng gloves kasi masakit-sakit din talaga. And then ito, kamayin lang natin kasi nakalublob. Tumalsik yan, medyo ano po sila, mabilis po silang tumalon yung mga hipon. Dito po sa amin yung mga wild hipon po, hindi naman siya ganon kalalaki, pero pwede na pang ulam. Kung masipag ka lang talaga dito sa lugar namin, hindi ka mawawalan ng ulam. Napakalapit lang po. Ito yung kaibigan natin na sipit po siya ng crabs, kaya doble ingat lang po, pero baliwala din naman yan kasi medyo sanay na rin sila. So ito may hipon dito. So, ayun, ang bilis. So minsan pag once na wala kayong sibot, katulad ng ginagawa namin, pinapalublob na lang po namin para mas mabilis po silang mahuli. Pwede mo lang kamayin lang. Eto, tignan mo si Justin. Ayun na. And then hanap-hanap lang tayo dito. Ayun, ito yung isa naming kasama, meron na rin siyang nahuli. Eto, si paring Abloy, may dala rin siyang sibot. So yung mga bata dito sa amin, medyo sanay din sila sa pagdiskarte ng panghanap ng ulam, kaya medyo hindi rin talaga hirap dito yung pang-ulam sa amin. Ito, kamayin lang natin. Tumalsik tumalon pala. Sorry naman. Yeah. So ito, tinuturo ko lang sa kanya kasi medyo mabilis tumalon kaya ginamitan niya lang yung sibot. And then yun, kuha na. At ayan. And then napaganda pa ng kanyang lalagyan, sinisipit-sipit niya lang po yan. So dito, hanap-hanap lang tayo. Actually malapad po dito yung baybayin sa amin, kaya siguro marami din talagang hipon kasi gawa po ng lupa dito. Medyo mabuhangin po yung lupa. Hindi ko alam yung tamang lupa ba. Kaya gustong gusto po ng mga hipon yung mga ganyang texture po ng soil.
So ayun, kamayin lang natin up, bigla, and then wala. Hindi natin nakuha. And then ito, putol na yung isang sipit niya. So huwag na natin kunin yan kasi may maselan, kasi gusto hipon lang, kaya pero masarap din naman po yun, yung crabs na yun. So hindi ko na lang po kinuha para dumami pa sila. Baka mamit niya po yung kumagat sa akin kanina paggaganti niya ako. Yun. Oops, ang bilis naman ah. And yun, yung tawag po sa amin dito, medyo matigas kasi ito na crabs na to eh. Matigas yung ano niya, yung shells niya, kaya medyo hindi ko alam kung pwede siyang kainin, pero hindi ko pa rin na-try. Matigas kasi siya, kaya hindi na lang. Focus na lang tayo dito sa hipon. Yun, naano ko lang po siya ng buhangin para hindi na siya mabilis makatalon, kaya para mahuli po natin agad. And then one pa lang. Yun no. So hugasan lang po natin yan. So, yung pinipisil po natin para mamatay po agad, para hindi na siya makatalon at lumipat pa sa iba. Sayang naman. So yun, lakad-lakad lang tayo. So napakaganda nga, nakakapag ano ka pa ng stress mo kasi lakad-lakad ka sa dagat, and then may pang-ulam ka pa pag uwi mo. Kaya napakaswerte din po namin dito sa lugar namin dahil meron kaming ganitong biyaya ng Diyos na napakayamang yamang dagat na yan, ayun no. Ito yung mga yamang dagat na biyaya sa amin. So napaka laking blessings din talaga sa amin dito. Ilang hakbang mo lang may ano ka na dyan, dagat na pwedeng pagkunan ng pangulam. And then pag uwi mo, kung gutom ka na, lutuin mo na lang agad. Fresh na fresh pa. So ayun, yan po yung sibot na ano, pero hindi ko lang kasi makuha ng maayos kung paano siya gamitin. Kaya yun, pagpasensyahan nyo na kung hirap din akong humuli dyan kasi hawak-hawak ko yung cellphone. So tingin-tingin lang po tayo dito. Kung saang lugar po kayo dyan na nanonood, just comment down below lang po kung anong lugar po kayo. And then baka marami ding hipon, pwede nyo pong itry yung ganitong uri ng panghuhuli. And then just tag us para makita din namin. And then may matutunan din kami sa inyo para gamitin din namin dito sa lugar namin. So ayun, si Bay Alan yan. Yun no, ang ganda-ganda pa ng sibot niya. Yan, naka-Sprite, Team Sprite yan siya eh. So, Sprite baka naman. Yan po yung humagis kanina. Ito, turo lang natin sa kanya kasi may nakita tayo dito eh. Ayan, yun po. Kung nakikita nyo, nagre-reflect po talaga yung mga mata nila pag once na nasinagan ng araw. So, naman, ng flashlight. Kaya madali lang siyang makita. Kahit na malayo siya, pag once na nailawan lang, magre-reflect po talaga yung mga mata nila. Ayun. Nakabitaw pa. Yun no. Huling-huli, wag mo nang pakawalan, Bay Alan. Yun no. And then, nakabitaw pa. Bakit mo naman hindi mo inayos pag-shoot? Hindi ka pa magaling mag-shoot. Mga kaibigan natin dyan magaling mag-shoot, turuan nyo po si Bay Alan. Yan Bay, wag mo nang pakawalan ha. And then ikot-ikot lang tayo dito. Yan no. Pwedeng pang ulam na yun. Lipat po na tayo sa unahan kasi
um, may ano na kasi doon wala na kasing dagat dito, kaya lipat lang tayo doon sa unahan ng konti. Yun, yeah, kinakamay lang nila. Sa mga magagaling magkamay-kamay dyan, kayang-kaya nyo rin tong gawin. Kung may malapad kayo dyang baybayin, tapos medyo madilim, hindi ganun kasinag yung sikat ng buwan, kuha lang kayong flashlight, and then tingin-tingin kayo dyan, baka marami ding hipon dyan sa inyo. For sure, pag once na medyo mabuhangin, and then bababala yung dagat, yan yung gustong gusto nila, tuwing gabi lumalabas na yan sila. So masaya dito, marami ding nanguhuli, parang maraming tao din sa dagat, kaya medyo hindi rin nakakatakot. Kumbaga parang nagbabating yung mga tao dito sa baybayin tuwing gabi pag ganito na, tapos marami pang hipon. Yun, no? At yan, si Boy Abloy. Then ito naman si Justin. Bali 4 lang po pala kami yung magkakasama ngayon. Si Boy Alan, si Justin, and then si Abloy. Shout out po sa kanila. Shout out. Kasama na nga eh. Yun. Kung nakaabot kayo sa video ito, kung nakaabot na kayo sa ganitong parte ng video, paki-click naman po yung like button, and then kung gusto nyo pong makakita pa ng mga susunod naming video na ganito, pwede nyo pong isubscribe. Maraming salamat po sa pag-click ng like button and then subscription bell. Ayan, medyo maagos na dito. Then pwede kang mag night swimming dito pagkatapos mong manghuli ng hipon. May hipon ka na, nakapag-relax ka na, then pwede ka pang mag night swimming. Sobrang yaman po ng dagat namin dito, at napakalaking pagpapala sa amin. Yun, no? Yan po, mga ganyan kalalaki, pwede na yan. Actually, meron pa po kasing mga maliliit na ganyan na hipon, kinukuha na lang din namin kung medyo konti lang yung mga lumalabas. Yan po, kung nakikita nyo, nagre-reflect po talaga yung mga mata nila. And then pag once na nakalublob, yan, kamayin nyo lang, and then yan, huwag nyo lang bitawan. And then shoot natin sa kanyang mahiwagang lalagyan. And then sa mga next natin na video, baka susubukan po nating manghuli ng mga shells, kung ano yung mga shells na pwede nating kunin. Actually, marami kang pwedeng gawin dito sa amin eh. Marami kang pwedeng kuning pang ulam, hindi lang hipon. Mayaman din dito sa isda, and then may mga shells din po dito na medyo marami na ano. Ayun, no, medyo hindi lang masyadong makita sa camera. Yan, ang galing mang kamay ng batang te. Ano to? Pero hindi pala nahuli. Akala ko rin nahuli eh. Nabudol din ako eh. Ayun, no, tumakas ka pa ha. Dito ka lang din. Yan po yung mga huli pa lang namin, medyo konti pa lang, pero mamaya madadagdagan din yan. Marami pang nagsisilabas ang mga hipon. Shrimp, where are you? And then sa malalim, medyo mahirap na rin siyang kunin, hindi mo na rin siya pwedeng kamayin. Madali lang gamayan yung mga hipon pag once na nasa ano lang sila, mababaw, and then nakalublob.
Pero pag ganito, minsan tinataga ko yan eh. Yan o. Sana yun. Tinamaan din natin. Tanggal ulo. Kailangan maging ano lang, asintado. Masusubukan din kung gusto mong tagayin. Ito pa. Tinamaan ba? Yun o. Tinamaan din pala. Hindi, subukan natin to. Hindi tinamaan. Masyadong kasi ano. Yan po yung mga huli namin. So, hanggang dito na lang, and then hanggang sa muli. God bless po sa inyong lahat. Yan po ang mga huli namin. Bye bye. Bye bye guys.